Dito na tayo. Let's see kung anong magaganap sa atin. Good morning guys! Long time no vlog. It's ano na, actually hindi na pala morning. 12:43. It's a Thursday. So, yan, nag-online class kami kaninang umaga. And then now, I did some assignments that is due. Actually sa ano pa, 27. Pero, ay, grabe guys. Midterms na agad next week. Ang bilis. So, midterms na namin sa statistics, which is one of the hardest subjects that we have right now. So, imagine having statistics and accounting and microeconomics all in the same term. Kasi it's, the microeconomics is numbers and may numbers, mayroong analysis, and yeah. Pero si statistics, yan, pareho din, numbers and analysis. Accounting, numbers and analysis. So, the rest of our subject, which is organizational behavior and marketing, yan yung mga more on words, type, ganyan, type, mga papers. Pero itong tatlong subject ko na numbers and analysis. Anyway, right now, nasa Zoom call ako. Well, not really. It's a webinar. Nag-register lang ako dyan. Nakita ko sa website ni SAIT, parang strategies for, taking exam. Ano yung magandang gawin to, kumaga, the study habits and all that. Sabi ko, wala. Take advantage lang of all these free resources na meron. So, 1 hour to. Kanina pa ako nakikinig habang naliligo. Kasi hindi naman required na naka-on yung camera. Tapos, after this, we are going to a volunteer thing. It's a spur-of-the-moment decision na mag-register ako as a volunteer sa Center for Newcomers. So, the tax season is between March and April. Ganun yung parang file ng tax. And as early as now, they are recruiting volunteers na. Nakita ko na sa website ng Canada.ca na meron talaga silang Community Volunteers Income Tax Program. So, meron silang mga you have to join parang hindi man accredited, pero something like that na rin para maging legit volunteer ka for this program. So, you'll be helping people file their taxes, pero meron lang limit yung mga may income na 35,000 and below, tapos yung mga hindi complicated cases, we can do that. So, I think, tapos, nadaanan ko din sa LinkedIn ko kasi itong si Center for Newcomers, meron silang position na open. Tapos sabi ko, bago ako mag-apply sa kanila, siguro I'll try to volunteer first para meron tayong edge. Kasi ganito guys talaga. Volunteerism in Canada is really a big thing. Hindi lang siya pucho-pucho. So, that's why I'm, giving my time sa lahat ng mga pwedeng volunteer opportunities. And, ayun na nga, sabi ko, it is a perfect, na din sa akin, siguro, pero hindi pa ako guaranteed, ha. So, attend ako today, and then, hindi ko alam kung anong klaseng, kasi marami mga volunteer position during the, itself, during the tax filing itself. Kunyari, ang isi-set up kayo sa room, tapos darating yung mga tao, tapos, yun, kukunin mo yung papers nila, identification and all that. Kasi may video kung paano yung how it looks like, how it's gonna be kapag nandun ka na sa posisyon na yon or nandun ka na sa day na yon. So, hindi naman din lahat is ma-assign as, tax preparer, yung tawag. Pwede ring nandun ka lang to greet people, pwedeng admin support, gano'n. So, hindi ko sure kung gagawin ko talaga yun. Pero, might as well since I'm in accounting, diba? It's a great opportunity and exposure to do that.
magandang ilagay din sa resume na meron kang experience kahit pa paano sa tax preparation. So, sabi ko, might as well do this. And sana, may, hindi pa degree, may accounting studies will play a part na mailagay ako as tax preparer. Pero yun, hindi lang siya basta-basta kasi may training kang gagawin. And then, meron ka mga police record. Kailangan ka mag-apply ng police certificate, I think. Depende kung ano yung mabibigay sa yung level. Kasi kapag by paper, yung gagawin mong tax filing, yan, kailangan ng police certificate. Tapos, isa, online, plus may isa pa. Hindi ko exactly pa alam yung tawag kasi hindi pa rin ako nakapag-file ng tax. So, merong isang duty ng tax preparer na hindi mo kailangan mag-produce ng police certificate. Sana doon na lang ako para hindi complicated kasi matagal din daw kumuha ng police certificate, mga 1 month. Yung sa klase ko, 1 month inabot. So, ayun. Yun guys. So, yan ang ganap natin today. And yun, 1:30 to 2:30 yung parang orientation. So, let's see. Handaan ko muna. Si Zach pala, hindi pumasok today. Kahapon, while I was in class, tumatawag sa akin yung school. So, nung pagsagot ko, sabi niya nga, Zach is not feeling well, ganyan. Tapos, pinakausap sa akin si Zach. Nakausap ko si Zach. Sabi niya, I'm sick. Hindi daw, parang nasusuka daw siya. Pero hindi pa siya sumusuka sa school. So, tinawag ko si Daddy, sinundo ni Daddy, pag uwi dito, tsaka nagsuka. Siguro, feeling ko, nagpipigil din siya sa school, ayaw niya sumuka sa school. Daddy dito, sumuka. Tapos, bandang hapon, ayun na, may sinat na. Pero today, actually, yung naman niya, masigla siya as like normal. Sabi nga ni Vince kahapon, nung nasa pila, papasok sa school, sumasayaw-sayaw pa, ang sigla-sigla naman, tapos biglang parang 1 hour pa lang ata sa class, or magto 2 hours pa lang, yun na, masama yung pakiramdam. So today, gusto niya din actually pumasok. Tapos, hindi ko mapakiramdaman kasi since malamig, parang ang lamig ng kamay ko. So, pag hinawa ko siya mainit, wala kaming thermometer, siguro it's time to buy. Iniwan namin na kasi sa Singapore yung mga thermometer. Siguro nga we should buy. Pero, normal naman si Zach, hindi siya lethargic or anything. Normal lang naman siya. Tapos gusto niya pumasok. Pero sabi ko, wag na, pahinga na today. Tapos, bukas na siya pumasok. So, nilutuan ko siya ng kanyang favorite, sinigang. Kaya yan, papakainin ko or ipe-prepare ko na bago ako umalis. Okay. See you later. Kaya papakat ako. Buti yung malapit lang dito, yung Center for Newcomers na office. Dito lang sa Marlboro. So, yeah. Dito na ako, guys. Ang bilis lang pala. 3 stops away. Aga-aga pa. 1:11. Hindi pala kita. Yeah, 1:11. 1:30 yung May Tim Hortons doon. Bili mo tayong kape. Aga ko Tapos may Wendy's din doon. Tapos may Dollarama sa tabi. Actually, yung Dollarama. So anyway, let's get some coffee. Got my coffee. Meron pala akong points. I redeemed my points, so I got my coffee for free. Anyway, guys, this is our last day na nasa 20s ang weather. Right now is 20 degrees. Ito na yung last maaraw na panahon. Dahil sa Monday, forecast na ng snow, guys. So, namnamin natin ang parang summer feels today. It's our last day. Pero actually, tapos na yung summer kasi fall na, diba? It's been a while din na umabot ng 20s yung temperature. So, parang binagbibigyan lang tayo ni Mother Earth na last day na mainit. Okay, let's go. Ito na tayo. Let's see kung anong magaganap sa atin. Okay, guys. We're done. Figure out how we're going back. Tatawid lang ako sa kabila. Yan, humina natin i-chika ang mga natutunan natin today. Punta tayo ng Valley Village. Tingin tayo ng Halloween costume. Malapit na Halloween. Wala pang costume si Zeb and ako din. Char. Siyempre, karirin natin yung Halloween. Tapos yun, hindi pa kami decided kung saang neighborhood kami pupunta. Pero sabi nga, doon kami pupunta sa mga yayamaning neighborhood. Para maganda yung makukuha namin. So, yun. Okay, let's figure out saan ako papunta. Hindi na yata ako napag-update, guys. Nakalimutan ko. It's 4:14 na. Okay na pa ako nandito. And yeah, parang namamahalan na ako bigla sa Valley Village.
After experiencing the Goodwill impact or Goodwill bins, namamahala na ako. Hindi ako makadecide yung $9. Hindi ko mabili. Meron na silang mga Christmas decor. Pero walang Christmas tree. Hanap tayong Christmas tree. Medyo mahal. Nakita namin sa Walmart. $150. Nakaka-excite mag-decorate for Christmas. Guys, it's the first time ever that I came out of Value Village without buying anything. Oh my goodness. Wala, nothing sparked my interest. And wala din ako nakitang okay na Halloween costume for us ni Zeb. Ba yun? 2 linggo na lang. Tara, let's uwi na tayo. Hindi ko alam kung maglalakad ako or magbabas. We'll see. Anyway, super daming options sa Value Village ng mga panglamig. As in, feel ko all out na sila today. Ang dami, sapatos, jackets, and everything. So, kaya kung yun nga, maganda kung pupunta kayo dito, kahit isang piraso lang muna yung dalhin nyo, hindi na nyo nabilin the rest. Okay lang yung mga second hand. For the meantime, yung iba naman almost bago pa din. Ako, I think we're all set. Kaya hindi na ako bumili. Although, kailangan ko pa sana yung mga panloob. Pero wala akong nakitang panloob. Wala sa sapatos. See? Tingnan natin yung mga susunod na parating ng araw. Hi guys! Kalimutan ko mag-update. Ano na? 6:40. Kanina pa ako nakauwi. Yeah. So, update ko yung aking kaganapan today. So, ayun na nga. It's just a 1-hour orientation kanina. And explain yung timeline, mga positions available for the roles, and all that. So, basically, may 3 volunteer roles na po pwede. So, first is yung admin support. Ito yung usually na parang on the tax. Sa mga, kasi yung tax clinic na tinatawag ay mag-open siya. It's in me and Zeb's room. Why? Because I want to. Okay, you wait. Okay. Ito, mag-open siya sa March to April every weekend. So, bukas siya for 8 hours and people will walk in and, no, not really walk in, but they will book an appointment kasi. Ayun. So, on those mga tax clinics days, once it's open, so yung for admin support, it's more on admin support. Tapos, syempre, lead the way sa mga sa mga parating. Kasi nga, i-open nila yung booking siguro late February, last week of February, mag-start na silang mag-open ng slots for booking ng appointment para pumunta ka doon at mag-file ng taxes. So, siya, in-person siya. Tapos, another position is screening and booking assistant. Basta nakalagay kasi admin support, screening, booking, tas tax preparer. So, yung screening and booking, ito yung medyo mas din, parang din yung work. Hindi ko sure kasi kung, i-screen yon on the day or like previous, parang even before sila pumunta, pag may nag-book, tatawagan yata. Pag may nag-book ng tatawagan, tas i-confirm yung mga documents that they need to bring and all that, and make sure na eligible sila sa dun sa free tax filing kasi nga meron lang certain conditions na dapat yung income mo is below 35,000 a year. So talagang for siya, yung mga basic filing lang. Tapos dapat hindi siya self-employed and dapat not complex. There like no complex situation in terms of So yun, i-screen pa yun pa muna bago talaga siya actually na dapat po papuntahin sa tax clinic. And then, the third position is yung the tax preparer
itself, tax preparer. So, hindi ako qualified. I was hoping na makuha ko yung ganong, yung ganong position kasi nga that would help. Pero, ang requirement nila, dapat you've been living in Canada na for 1 year. You have filed your taxes already. Eh, hindi pa kami nagpo-file kasi nga dumating kami April. Ang tax filing is March. Starts March and April. So, yun. Hindi pa kami nakapag-file ng tax. Tapos, ayun. They need someone then with basic knowledge about the taxation, about the taxation dito sa Canada. Kasi, hindi naman nila daw kami tuturuan kung paano. You should at least know how. Kasi, here, pwede ka mag-file din ng taxes on your own. Pero, depende rin yata sa situation. Pagka, yung medyo complex ka, parang you need someone na mag-file for you. Parang, sa accountant din yata yun eh. Di ko sure. Sa office ni Daddy, meron daw sila for free. Pero for the first year lang. So, kaya nga sabi niya sa akin, oh, sige, alamin mo na yan kasi sa susunod, ikaw na mag-file ng tax for us. So, yun. For us din, ako din, merong free, meron din free service sa school. Since mga students kami, expected na wala ka talagang income or hindi abot ng 35,000 yung income mo. Kaya, free siya sa school. So, for this first, namin, wala kaming maging problema sa pag-file. I mean, yung parang pag-file ng tax. So, yun. Ang tawag dito. And hindi pa rin namin na-discuss. Hindi ko nga alam kung parang hindi. Kung this semester kami merong taxation na subject, parang hindi pa yata. Baka sa mga succeeding ko pang years or succeeding semester pa. So, and by the time ng March, ibig sabihin parang hindi pa rin ako familiar. So, yun nga. Number 1, hindi ako qualified. Dun pa lang sa 1 year, nakatira ka, tsaka nakapag-file ka na ng tax, ligwak na ako agad. Kasi hindi lang siya basta-basta. Dahil, yun nga, mag-a-apply ka pa ng police clearance, tapos mag-a-apply ka rin sa CRA or Canada Revenue Agency ng e-file number. So, itong e-file number, ginagamit sa U-File. Ito yung accounting software or tax. Ito yung software na ginagamit ng CRA or ng Canada Revenue Agency when filing taxes. So, pagka mag-a-apply ka pa nun muna para mabigyan ka ng number na yon. So, may approval pa yon. Pwedeng hindi ka ma-approve. So, first of all, titignan nila nakapag 1 year ka na ba dito? Nakapag-file ka na ba ng taxes? Or possible din na, for example, dumating ka. Ito yung sample na binigay sa amin kanina. Kanya, dumating ka ng July. Dapat by March the next year, nag-file ka na. Pero hindi ka nag-file. Nag-file ka lang sa succeeding year. So, pag meron kang na-miss, meron kang hindi final na taon, hindi ka na-qualified agad. Kasi dapat maganda yung record mo sa CRA. So, yun. Just make sure that your taxes are done properly and diligently. So, tawag dito, ayun. So, magpo-file ka pa nun. Ganyan. Tapos yun yung may police clearance. So, hindi siya basta-basta din na kasi nga, you will be given access to people's tax information and all that. So, they need to go through a process. For admin, I think yung admin support, hindi na kailangan ng police clearance. Tama ba? Sinulat ko sa notebook. Wait lang. Meron talaga akong notebook kanina. Pero parang kailangan. Kailangan yata. Lahat ng position kailangan. Kasi nga parang sabi, yung $20 na, $20 kasi yung pagkuha ng ayan, meron nga. $20 yung fee pagkuha ng police clearance. Sabi, if you finished like the volunteering from start to finish, like umattend ka ng mga trainings, natapos mo yung tax season hanggang April, i-reimburse naman sa'yo yung $20. Pero kung kunyari, kumuha ka ng police clearance para sana dito, para nga mag-proceed ka sa pag-volunteer, tapos hindi ka sumipot sa training, o hindi mo sinipot yung volunteer itself, so hindi nila yun i-refund or i-reimburse. Ano pa? Ayan, so, pag sa ka naman, so, yung nila, maaga nga silang nag-start
take ng volunteers kasi for this October, kasi meron pang 3 more sessions or 3 more orientation for this month. Tatapusin nila lahat yon, and then by November and December is yung screening process. Yung screening process ng volunteer. So, kasi pagka natapos na lahat ng pag natapos na lahat ng mga volunteer orientation, i-email na nila lahat kung saan ka ilalagay na desk, kung either sa admin support, sa screening, or sa tax preparation. Tapos nandun sa email yung step by step, ano yung mga dapat mong asikasuhin, ano yung mga dapat mong magawa. And then, yun, that's why we're given like 2 months. Tapos January and February, yung orientation and training. Yeah, of course, it's mandatory. You have to attend. Kung hindi ka pwedeng umattend dun sa volunteer self. Tapos yun nga, sa March and April, magsa-start yung, March and April on weekends, mag-open yung tax clinic. And then, next, sa susunod na taon, 2025, I think pwede na ako. Pwede na akong mag-apply at maging, like, tax preparer din. Kasi like kanina meron din doon from Nigeria siya. Kakarating niya lang dito sa Canada 2 weeks ago. Pero sa Nigeria, ang trabaho niya ay parang katumbas ng Canada Revenue Agency. Nandun din siya sa, parang BIR. Parang nasa BIR siya ng Nigeria. Yun ang trabaho niya. He's doing taxes and all that. So, tinanong niya, am I qualified? Unfortunately, hindi. Kahit ilang decades na yung experience mo sa tax and all that, kung hindi mo ma-meet yung minimum qualification na 1 year ka na dito, nakapag-file ka na ng tax, and syempre, familiar ka or marunong, alam mo yung about sa taxes ng Canada, hindi ka mailalagay sa tax filer or tax preparer na volunteer position. So, yun. So, feeling ko, malalagay ako sa admin support. Kasi so once na-screen na nila at nailagay na in-email na kami kung saan kami ilalagay, meron kaming application form na kailangan i-submit, tapos ipapasubmit din yung resume. So, yun. Feeling ko lang sa admin ng support ako ilalagay or baka sa screening. I don't know. Basta yun lang dalawa ang pwede sa akin. So, yeah. Yun lang. Exciting in a way. And yeah, just trying to, sabi ko nakita ko lang tong opportunity na to sa LinkedIn kagabi. Dahil nakita ko yung, pina-follow ko kasi yung Center for Newcomers sa LinkedIn. Tapos may nakita ko na mayroon silang opening position na pwede ko, para feeling ko gusto kong applyan. Pero sabi ko, bago ako mag-apply dito, why not, mag-volunteer muna ako sa kanila para mas bigger chance, char. Para in the future, pag nag-apply na talaga ako, meron sila makikita, ay, nag-volunteer to sa amin, ganun. So, yeah, volunteer as much as you can, guys. I cannot stress this enough, kasi iba talaga. Anyway, so, nagre-request na mag-dinner yung mga si Zach lang pala. Handaan ko na ng kanyang sinigang. Probably I'm gonna end this vlog kasi wala na akong maipo-vlog. Mag-aaral na tayo ulit. Back to statistics. And meron pala kaming marketing na project due tomorrow. So, finalize ko na yan. Anyways, I'm gonna say good night. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and I'll see you on the next one. Bye!